Magandang araw mga kabahay. Sa video na ito, i-share natin ang isang simple pero pang matagalan na full concrete house na talaga namang swak sa budget. Imagine mo, sa loob lang ng 21 days, nakapagpatayo sila ng isang 48 square meter na bahay na may second bedrooms, living area, kitchen, dining area, at toilet and bath, at ang pinaka nakakagulat, 135,000 pesos lang ang nagastos nila. Pero bago tayo magsimula, kung mahilig ka sa mga ganitong content tungkol sa budget house tours, low-cost house ideas, at home inspiration, huwag mong kalimutang i-like ang video na ito, mag-subscribe sa channel, at pindutin ang notification bell para updated ka sa mga susunod pa nating bahay na pwede mong gawing inspirasyon. Simulan na natin. Unang-una, ito na ang lote nila. Dito nagsimula ang lahat. Makikita natin na pinalinas muna nila ang buong area para maging handa ito sa pagtatayo ng bahay. Napakahalaga ng unang step na ito dahil dito mas magiging maayos ang pag-layout at pagmamarka ng sukat ng bahay. Kapag malinis ang lote, mas mabilis ang trabaho at mas madaling makita kung saan eksaktong ilalagay ang pundasyon, mga poste, at iba pang parte ng bahay. Pagkatapos malinis ang lote, nag-start na sila sa pagsusukat at pag-layout ng bahay. Ang sukat ng gagawin nilang bahay ay 48 square meters, kaya sapat na ito para magkaroon ng 2 bedrooms, isang living room, kitchen area, dining area, at toilet and bath. Para sa budget na 135K, masasabi mong sulit na sulit ito lalo na kung maayos ang pagkakagawa at maayos ang pagplano sa bawat parte ng bahay. Sa stage na ito, napakahalaga ng tamang sukat dahil dito ibabase ang buong structure ng bahay. Kapag mali ang layout, posibleng samobra ang materyales o kaya naman kulang ang space sa loob. Kaya makikita natin na pinagtuunan talaga nila ng pansin ang pagmamarka ng bawat bahagi ng bahay para masigurong maayos ang flow ng loob at magagamit ng maigi ang bawat metro ng space. Pagkatapos ng layout, nagsimula na silang maglagay ng bakal para sa mga poste. Ito ang isa sa pinakaimportanteng bahagi ng bahay dahil ang poste ang magsisilbing pangunahing suporta ng buong structure. Dahil full concrete house ito, mas importante na matibay ang pundasyon at tama ang pagkakagawa ng poste para masigurong pangmatagalan talaga ang bahay. Makikita natin dito na kahit budget meal ang bahay, hindi nila tinipid ang mga critical na parte tulad ng poste at pangunahing structure. Ito ang magandang mindset kapag nagpapagawa ng bahay, pwede kang magtipid sa ibang finishings o design details, pero sa pundasyon at structure, dapat siguradong matibay. Doon kasi nakasalalay ang tibay at safety ng bahay sa mahabang panahon. Sunod naman, nag-file na sila ng mga hollow blocks at dito unti-unti nang lumitaw ang hugis ng bahay. Habang tumataas ang pader, mas makikita mo na ang actual na itsura ng magiging bahay nila. Dito mo na rin mas maa-appreciate ang layout ng 48 square meter dahil unti-unti nang nahahati ang bawat area, kung saan ang magiging kwarto, sala, kusina, at banyo. Ang maganda sa ganitong simpleng design ay very practical siya. Hindi man ito malaking bahay, pero kung maayos ang layout, magiging komportable pa rin ang buong pamilya. Ang 2 bedrooms ay malaking advantage lalo na kung may mga anak o gusto mong may hiwalay na kwarto ang mag-asawa at ang mga bata. Hindi man sobrang lawak, basta maayos ang partition at ventilasyon, magiging maaliwalas pa rin ang bahay. Dito mo mararamdaman na talagang may progress araw-araw. At dahil area 1 ang construction, mas tuloy-tuloy ang trabaho kaya hindi na nasasayang ang oras. Sa loob ng 21 days, napakalaking achievement na may tayo ang ganitong klase ng bahay, lalo na kung ang budget ay kontrolado at bawat materyales ay planado. Pagdating naman sa bubong, naglagay sila ng kahoy para sa trusses. Ito ang magsisilbing support system ng roof frame. Pagkatapos nito, ang ginamit naman nilang roofing ay rib-type roof. Magandang option ang rib-type roof dahil simple, matibay, at commonly ginagamit sa mga budget-friendly na bahay. Bukod sa mas practical ito, maayos din ang tibay nito kung maayos ang installation. Pagkatapos mabuo ang pangunahing structure at bubong, nagsimula na rin sila sa politada sa labas at sa loob ng bahay. Dito na talaga nagiging malinis tingnan ang bahay dahil nawawala na ang raw finish ng hollow blocks at nagiging mas polido ang kabuuang itsura. Ang politada ay hindi lang para gumanda ang pader,
malaking tulong din ito para maprotektahan ang hollow blocks at mas tumibe ang pader sa paglipas ng panahon. Habang pinapakita ang finishing ng Polytada, mapapansin mo na malinis ang pagkakagawa. At sa totoo lang, malaking factor ang maayos na Polytada para gumanda ang bahay kahit simple lang ang design. Kahit wala pang pintura o bonggang dekorasyon, kung malinis ang Polytada at pantay ang pader, mukha ng maayos at maaliwalas ang buong bahay. Ngayon, tingnan naman natin ang final result ng bahay nila matapos ang 21 days construction. Sa kabuuan, ang bahay ay may 2 bedrooms, living room, kitchen area, dining area, at toilet and bathroom. Sa ganitong setup, masasabi nating very functional ang bahay para sa isang maliit hanggang medium size na pamilya. Sa kabuuan, itong bahay na ito ay isang magandang halimbawa na kahit budget-friendly, pwede pa ring maging maayos, matibay, at functional ang isang tahanan. Sa loob ng 21 days, nakapagpatayo sila ng full concrete house na may 2 bedrooms at kumpletong basic areas ng bahay. At sa halagang 135k pesos, masasabi nating isa itong inspiring na project para sa mga gustong magkaroon ng sariling bahay nang hindi masyadong mabigat sa bulsa. Kayo, ano ang masasabi ninyo sa bahay na ito? Sulit ba para sa inyo ang 135k pesos para sa 48 square meter full concrete house na may 2 bedrooms? Ay comment ninyo sa baba ang inyong opinion. Gusto ko ring malaman kung taitirhan ninyo ba ang ganitong setup o kung ano pa ang gusto ninyong idagdag sa design na ito. Kung nagustuhan ninyo ang video na ito at gusto pa ninyo ng mas maraming budget house tours, low-cost house ideas, at inspiring home builds, huwag kalimutang i-like ang video, mag-subscribe sa channel, at pindutin ang notification bell para lagi kayong updated sa mga susunod nating uploads. Maraming salamat sa panunood, at magkita-kita tayo sa susunod nating house tour.